Nandito pa ako ngayon sa Vancouver International Airport. Ayan ang background ko. Yan. Nakikita niyo po, nasa airport area ako sa Vancouver, Canada. Kararating ko lang po. It's past 1 p.m. local time po sa Vancouver. At sa Manila time, I think Lynn Jade 88 is Corazon Ostero, ma'am. Invite na natin ang mga suki. And Beatrice Prudente watching from Paris. I think it's around 5 a.m. sa Manila and Hong Kong time. Kalalapag lang po ng aeroplanong nasakyan ni Ka Eric. Musta po? Charlie from Canada. Edith Forbes. Bisaya sa Berlin. Dante Duran. Ka Eric from Morocco, North Africa. Wow, ang ganda ng lugar na yan, ha. The Moroccan beauty. Miss My Melody Sara. Balaan mo na natabo kay John Abines sa Cebu? Ay, wala pa. Anong nangyari sa kanya, My Melody? Kasi nga mga almost 15 hours akong nagta-travel. What happened to John Abines? Melody, hindi ko po alam pang nangyari sa kanya because I'm just around 1 hour pa lang ako nakababa sa aeroplano mula po sa connecting flight from Hong Kong. Medyo na-delay kami. Watching from New Jersey, LD Valmoria. Dante Duran, mas marami pa bumabati sa iyo, Ka Eric, kumpara kay kay JR, kay Junior, kay The Junior. Magandang araw sa ating lahat, no? Wala halos pakwa, no? Pahinga si Ka Eric. Pero sinamantala ko na pong pagkakataon, no? Welcome to Canada, Charlie. My Melody. Oy, basahin ko muna ano yung nangyari. Ginpadala na naman si Tori ng mga 12 policemen serving a search warrant. Ginkuha iya cellphone and laptop. Wow. Ganon? Terrible. This is excessive and scandalous display of state terrorism. Sobra-sobra na talaga. Grabe. So, hindi na po ito maganda. Anong kaso ni John Abines? Bakit may warrant of arrest ba siya? Bakit kinumpis ka ang kanyang laptop at cellphone? The Philippine National Police, lalo na itong si Torre, si General Diwata, has become an instrument of and a weapon of political persecution. Dapat po mapatigil ito, no? Nakakahiya at nakakagalit po ang ganyang ginagawa nila, no? Hindi ko pa nabasa ang anong nangyari. Sobrang may cyber libel. Cyber libel na naman, bakit kailangan ikumpiska ang kanyang cellphone at ang kanyang personal na pagmamay-ari sa laptop? Hindi ko maintindihan talaga kung bakit ang Philippine National Police ay naging instrument and weapon for political persecution, harassment, and oppression, no? The way they did state terrorism against the religious organization and members ng Kingdom of Jesus Christ nila Pastor Kibuloy. Kaya sasamantalahin ko na mga kababayan, mga kapatid, mga kaibigan, mga kaipanaw sambayanan, habang may magandang free wifi dito sa International Airport ng Vancouver. Ingat lagi, salamat sa tunay na balita watching here. Mabilis, madaling araw, mahilig sila sa Friday. So, hindi nakapagpiyansa si John Abines. Friday siya pinasok, ganon, sa Cebu. So, sino po ang complainant sa kanyang cyber libel? Ay, ano bang araw ngayon dyan? Kasi dito ngayon is 21 ako, nalito na si Ka Eric, na confused ako sa time zone. Ngayon dito is mga past 1 p.m., February 21. Watching from Milan, Ka Eric, Ethel Baisa. Thank you. Mag-invite na kayo ng ating mga kababayan na manonood ngayon sapagkat baka maging busy pong schedule ni Ka Eric. I cannot consistently go live, no? Kung ganyan pong nangyayari kay Brother John Abines, isa sa mga independent social and digital media and social media commentators ng bansa, sa grupo ng mga independent political commentators, nakakabahala po yan at napakadelikado. At malamang mangyayari din po yan sa iba pang mga kagaya po ni John Abines, nila Ka Eric, na very critical po sa nangyayari ngayon sa mga pang-aabuso at mga pangungurakot sa pundo at poder ng gobyerno ni Marcos at nila Martin Romualdez. Good to know that you arrived safe. Watching from Vienna, Austria. Thank you, Ma'am Emmy. Jobs, Halonggit Parente. Yes, nagulat ako dyan sa balita tungkol kay Ginoong John Abines. That is something extraordinary na hindi mo alam na may warrant of arrest ka. Bigla na lang iniakyat sa korte. Kasi may proseso yan bago ka bigyan ng warrant of arrest o mapalabasan ng warrant of arrest.
ang gagawin dyan, magkakaroon muna yan ng preliminary investigation sa level ng prosecutor. So malamang yan ay ni-rush up, no, ni-ratsada. Mahilig talaga sila mag-ratsada at mag-rush up, no. The way nila ni-rush up at ni-ratsada ang Pansit Canton at Chapsoy na impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte without observing the due process of law and the constitutional protection and guarantee on the equal protection of law. Search warrant lang daw ang dala, ha? So hindi pa siya pala kaso. Kasi kung search warrant po, may in-apply lang sila. Ibig sabihin po, ang search warrant ay they are trying to search something kung ano pong nakalagay doon sa kanilang gustong hanapin. Magkaiba pong warrant of arrest. Ang warrant of arrest po, korte ang nag-i-issue din. Pero may kaso ka na naisampa sa korte. Ang pagsasampa ng criminal case po, dumadaan yan sa prosecutor, sa city prosecutor o sa provincial prosecutor. Wala man siya gindala. Ang phone lang niya kag laptop ang ginkuha. Oh, so baka cyber warrant ang tinatawag, hindi cyber libel. Kasi pag cyber warrant po ang in-apply, pero ang cyber warrant will proceed from a case. Kung wala kang kaso, bakit ka lalabasan ng cyber warrant? Ang cyber warrant po ginagamit yan para sa pag-confiscate at pag-custody ng mga laptop, cellphone o mga electronic gadgets. Watching here in the UK, so kung may cyber warrant na inilabas para i-custody ang personal na gamit ni Ginoong Binis tungkol sa kanyang laptop at sa kanyang cellphone, malamang may kaakibat siyang kaso. Grabe to, terrible. Pambihira. This is very martial law type, mga kababayan. Ila subong was ato naman. I-orient nyo nga please si Ka Eric kasi nasa Vancouver, ang oras dito ngayon is past 1 p.m. February 21. So ang pagkakaalam ko mga 5 a.m. past pa lang dyan sa Hong Kong and Manila time, which is 16 hours delayed dito. So February 22 na dyan, tama ba? Pero bakit po hating gabi sila mag-search ba? Di ba umaga dapat? Oo nga, isa pa yun. At dapat po ang search warrant na yan ay witness ang mga barangay officials at hindi yan siniserve ng alanganin na oras. Kasi nga pagdududahan ang motibo at ang magiging resulta, pwedeng i-question nga yan sa korte dahil pwedeng mabigyan ng undue effect of intimidation, harassment, and possible abuse ang tinatarget sa isang warrant. Malamang cyber warrant po ang in-apply laban kay 5 a.m. tama nga, 5:02 a.m. Pero kuwana yata it's already February 22 sa Pilipinas, tama? O sige, pag-usapan na natin yan, ha? So ngayon, nandito ako sa Vancouver. I arrived around mga 12 noon, February 21 sa Vancouver International Airport.